Sa mga sa susunod o ngayon ay dudulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At kung magawa niyo muling tumagsitayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon, at babasahin natin hango sa aklat ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and verse 6. Sabi rito ng verse na ito, verse 5, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God, who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Everybody say amen. Makakapo tayo sa oras na ito. Sa umagang ito ay nais kong i-share sa inyo ang isang inspirasyon na dumating din sa akin isang umaga. At hindi ko alam kung paano ito bubuin, pero sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng mga bagay para makonstruct yung structure o mailagay yung structure ng ating pag-uusapan sa araw nito. Nais kong pag-usapan natin ang isang paksa is about God is our sufficiency. God is our sufficiency. Sa wikang Tagalog ay kung ating babasahin ang verse na yan, ay pinakita rito ng sulat ni Apostol Pablo, hindi sa kami ay sapat na. So ito yung pinapakita ng salitang sufficient. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isipin ng anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. So yun yung pinapakita ng God is our sufficiency. Ang Diyos ang siyang ating kasapatan. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Praise God. Now, kung ating titingnan ang bahaging ito, ito ay pinapakita at kung gusto kong tingnan ng isang meaning, at ang meaning na ito is the meaning ng sufficiency, para ating makitang mas malinaw ang ilang mga bagay. So, dito sa 2 Corinthians ay pinakita niya sa wikang Ingles ay pinakita roon, not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. So yung bahaging yan ay pinapakita na sabi niya, hindi kami sufisyente sa aming sarili o sapat sa aming sarili na tila baga ay aming i-claim to claim anything as coming from us. So yung pinapakita rito na aming i-claim ng kasapatan ay nanggagaling sa aming sarili, coming from us. But our sufficiency is from God. Now kung gusto kong tingnan yung meaning ng salitang sufficiency. Ang salitang sufficiency or galing ito sa root word na sufficient ay it is the quality or state of being sufficient. Ito ay isang kalalagayan na hindi ka mangangailangan. Yan yung tinatawag na sufficient. Ibig sabihin, kapag sinabing sufficient, hindi kailangan ng anumang tulong. Hindi kailangan ng anumang tulong. Yung isang word na ginamit
na synonym ng sufficiency ay yung adequacy. Ibig sabihin, sapat, walang anumang bagay na pangangailangan. So, ang salita namang adequate ay pinakita, it is sufficient for a specific need or requirement. So, siya ay sufficient for a specific need or requirement. So, kung ating bibigyan ng pansin ang ganitong bagay, ay pinapakita rito na sinabi ni Apostol Pablo, hindi tayo supisyente o sapat para sa ating sarili. Hindi tayo, dahilan tayong mga tao ay hindi tayo pwedeng, alam niyo yung salitang sufficient, ay pinapakita na hindi niya kailangan ang sinuman. At makikita natin na ang tao ay hindi kailanman dinesenyo ng Diyos ng ganitong bagay. Walang sino mang tao at kahit man ang nilalang ay makikita natin na walang sino mang nilalang na sufficient siya sa kanyang sarili. Na ibig sabihin, hindi siya mangangailangan ng sino man. Alam nyo ang tangi lamang na merong ganitong kakayanan o tangi lamang na meron na nag-iisa na sufficient ay ang Diyos lamang. Tangi ulitin ko, ang Diyos lamang ang tinatawag na self-sufficient. Siya lamang ang nag-iisa. So balikan ko uli yung bahagi na aking binibigyan ng pansin kanina ay may kinalaman naman doon sa kalalagayan ng Diyos. Ang salitang Jehovah, alam niyo ba ang salitang Jehovah, ang ibig sabihin nito ay self-existent or eternal Jehovah. Kapag sinabing self-existent, siya lamang ang nag-iisang naroon bago nilalang ang lahat ng mga bagay. Ang salitang Jehovah, well, sa Book of Genesis ay mababasa natin ang unang mga salita doon. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God doon ay Elohim. Ay pinapakita yung salitang Elohim, yung makapangyarihan, isang makapangyarihan, at ngunit nang pasimulan niyang siya'y maglalang. Nang siya ay maglalang, then mapapansin nyo sa mga sumunod na talata, and the Lord God. Yung salitang Lord is Jehovah Elohim. Na pinapakita rito na ang kanyang relasyon doon sa kanyang mga nilalang. Now, ang salitang Jehovah ay pinapakita na self-existent. At ang Diyos lamang ang nasa ganitong bagay na alam natin na sa Diyos nagmula ang lahat ng mga bagay. Diba? Dahilan sa pasimula, ang Diyos ay naroon siya. At lahat ng bagay na nilalang ay nilalang sa pamamagitan niya at lumabas mula sa Kanya. So, nung ang Diyos ay naroon pa lamang, ay makikita natin na wala pang anuman. Yung salitang nothing is no thing. Ibig sabihin, even an atom, a molecule, o ano pa mang mga bagay ay wala talaga at siya lamang ang nag-i-exist. At nang siya'y nagpasimulang maglalang, then lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nailalang ang lahat ng mga bagay. At nang siya ay naglalang, siya lamang ang nag-iisang self-sufficient. Ibig sabihin, hindi niya kailangan ang tulong ng sinuman. Wala siyang kinakailangan. Now, puntahan natin ang isang bagay na gusto kong tingnan natin sa bahaging ito. Sa isang talata ng Isaiah chapter 44 verse 24,
Isaiah 44, verse 24 ay mababasa natin ang ganitong pangungusap. Ang verse na yan ay nagsabi ng ganito. Isaiah 44. Alam ba? So sabi rito ng verse na ito, yan. Sabi niyan, Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself. So pinakita rito na who made all things and who alone stretched out the heavens. So ibig sabihin, pag sinabing alone, siya lamang, ay walang sino man, walang lumalang na kasama niya. Walang tumulong sa kanya. Yun ang sinasabing sufficient siya. Siya lamang ang nag-iisa na lumalang ng lahat ng mga bagay. At lahat ng bagay ay nagmula sa kanya at wala sino man ay wala o siya ay hindi nangangailangan ng tulong ng sino man. Yun yung salitang sufficient or siya ay tinatawag na self-sufficient. Na pag pinag-usapan so God is our sufficiency. Ang Diyos lamang ang ating kasapatan o siya lamang ang sapat sa lahat ng mga bagay at siya lamang ang hindi nangangailangan. Samantalang ang kalalagayan ng tao, mga kapatid, hindi siya nilalang ng Diyos na sufficient sa kanyang sarili. Nilalang ang tao na ang tao ay by default o yung kalalagayan ng tao by default ay siya ay mangangailangan. So kahit man anong bagay, lahat ng creation, name it, lahat ng klase ng creation, mga kapatid, hindi siya mabubuhay sa kanyang sarili. Tingnan niyo ang halaman. Ang halaman na hindi siya mabubuhay sa kanyang sarili, kailangan niya ng araw, kailangan niya ng dilig ng tubig, at kung siya man ay nasa isang lugar at siya itinanim sa isang lugar, kinakailangan siyang puntahan at kinakailangan siyang tubigan kung walang tubig sa lugar na yun. So, pinapakita na ang anumang nilalang ay hindi siya sufficient sa kanyang sarili, siya'y nangangailangan. Merong siyang pangangailangan at yung pangangailangan niya ay merong iba na magsusupply sa kanya. Diba? Yung araw ay kanyang kailangan, yung tubig ay kanyang kailangan, at kahit man sa creation ng ating Panginoon, mga kapatid, yung tinatawag na life cycle. Diba? Yung life cycle, yan ang dahilan, hindi dapat patayin ang ilang mga hayop o kaya naman mga insekto at ilang pang mga bagay. Dahilan, ang ilan sa mga insekto ay pagkain ng isang nilalang. At yung nilalang namang yun ay pagkain naman ng ibang nilalang. Diba? So kaya yung tinatawag na balanced ecosystem ay dapat manatili na dahilan ito yung tinatawag na life cycle. Kahit man sa tao, ang tao ng nilalang, ang tao hindi siya sufficient sa kanyang sarili at anuman ang plano ng Diyos para sa kanya ay kinakailangan niya ng katulong para sa kanya. Tingnan niyo ang isang bahagi rito ng Genesis chapter 2 verse 18. Sa Genesis 2:18 ay pinakita ng banal na kasulatan na sa kalalagayan ng tao. Na ang tao ay nilalang siya at nilagay siya doon sa katawan, sa alikabok ng lupa at hiningahan ang butas ng kanyang ilong at siya'y naging living soul. Ang sabi ng verse 18, Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. Dahilan ng tao ay hindi siya sufficient sa kanyang sarili, kailangan niya ng merong tutulong sa kanya. Yun yung kalalagayan ng tao.
So, nang makita ng Panginoon na ang tao, na ang lalaki, ay sabi niya na nag-iisa, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. At sabi niya, I will make him what? I will make him a helper. Ang tutulong sa kanya. Dahilan hindi siya sufficient sa kanyang sarili. Yung salitang sufficient sa kanyang sarili, lahat ng kanyang pangangailangan manggagaling sa kanya, sa loob niya. Diba? Yun yung salitang sufficient. Wala siyang pangangailangan sa labas. Wala siyang pangangailangan sa kanino man. Lahat ng kanyang needs ay naroon sa loob niya. At walang taong ganoon. Diba? Ang tao ay nilagyan ng Diyos. Ang Diyos ay naglagay ng punong kahoy, ng mga bunga na nagbubunga sa kanyang sarili at siyang pagkain ng tao para sa kanya. At isa pa, pag pinag-usapan ng layunin ng Diyos, ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay ay hindi niya may sasakatuparan all by Himself. Hindi niya may sasakatuparan sa kanyang sarili lamang. Now, anong plano ng Diyos sa unang tao? Sa aklat ng, kung itataas natin sa chapter 1, verse 26, at ang paglalang ng Diyos sa verse 26, at ang sumunod na verse ng 28, sa verse 28, and God blessed them sapagkat nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Bakit sila lalaki at babae? It's for a purpose. It's for a purpose. At sabi niya, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, the birds of the heavens, and every living thing that moves on the earth. So, ang Diyos ay merong commission sa taong ito na ang commission niya is what? Ano rito? Sabi niya, fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Now, sa ganitong bagay, mga kapatid, bakit nilalang ang tao na lalaki at babae? Dahilan, ang lalaki ay hindi siya sufisyente sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng magkaroon ng anak sa sarili niya. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. So, yan ang dahilan. Pagdating sa sumunod na talata ng verse 18, ay pinakita roon na hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Pero ang pinakamaganda, sa layunin ng Diyos ay sa kanyang paglalang, mga kapatid, hindi siya kinakailangang maglalang ng iba. Yung babae na kinakailangang ibigay sa kanya ay naroon din sa loob niya. At kinakailangan lamang siyang ilabas. At siya ay, sabi rito, hindi marapat, hindi mabuti na ang tao, ang lalaki ay nag-iisa. Gagawan ko siya ng makakatulong na ayon, na sapat para sa kanya. I will make him a helper fit for him. And verse 20, sabi ng sumunod na verse, and the man gave names to the livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper fit for him. Binigyan siya ng mga hayop sa parang pinangalanan niya. Pero mga kapatid, hindi yun sapat at hindi yun fit para maging katulong niya. At ang katulong dito ay para i-fulfill ang kalooban ng Diyos. Para isakatuparan ang layunin ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, hindi ikaw, hindi sa iyong sarili, maisasakatuparan mo ang plano ng Diyos, merong tulong na dapat manggagaling sa Kanya. We are not sufficient. We are not self-sufficient. So, makita natin sa ganitong bagay, ay nang nilalang ng Diyos ang babae, then sa pamamagitan ng babae ay natupad ang tinatawag na
Layunin ng Diyos to be fruitful and multiply and to fill the earth. So, sa ganitong bagay ay ang ideyang ito ay makikita natin. Alam niyo ba, dahilan ang tao ay nilalang ng Diyos na siya ay dapat dependent. Hindi siya independent sa kanyang sarili. Siya ay dependent doon sa Diyos na naglalang sa kanya. Siya ay dependent doon sa Creator na nag-create sa kanya. At hindi siya pwede na mabuhay na independent sa kanyang sarili. You know, yan ang dahilan ng ang kaaway ay dumating, ay tinukso ang babae. At ang pagtukso sa kanya ay gusto siyang alisin at gusto siyang gawing independent. Ang kaaway ay dumating at sinabi sa kanya, totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa lahat ng bunga na narito sa halamanan? At sabi ng babae, sabi ng Panginoon, lahat ay pwede namin kainin maliban doon sa punong kahoy ng buhay na punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay huwag kaming kakain dahilan huwag naming hipuin, baka kami mamatay. At sabi ng kaaway, sabi niya, hindi kayo mamamatay. Bagkus alam ng Diyos na kapag kayo ay kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, magiging kagaya kayo ng Diyos. See? Magiging kagaya kayo ng Diyos. At yung ganung bagay ay temptation. Ito'y pagtukso. Ito yung pag ang isang tao ay tanging ang kaaway ang nagdadala sa tao sa tukso. Dahilan, ang purpose ng temptation is to make you fall. Ikaw ay ibagsak. That's the purpose of temptation. Although, ang King James Version ay sinabi ng Genesis chapter 22, and God tempt Abraham. At tinukso ng Diyos, pero ang pinaka-idea na pinapakita roon, ang Diyos ay sinubok niya si Abraham. There's a big difference. Ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. Ang Diyos ay sumusubok. At ang pagsubok ay para ikaw ay iangat. Para ikaw ay i-bless. Hindi, at ang tukso ay para ikaw, ito ay ginagawa ng kaaway upang ikaw ay ibagsak. Upang ikaw ay hilahin pababa. Kaya siya nanunukso ay upang ang tao ay magkasala at mahulog sa pagkakasala. At alam ng Diyos, alam ng kaaway na kapag ang tao ay nahulog sa pagkakasala, siya ay parurusahan ng Diyos. So makikita natin, ang temptation ng kaaway ay siya ay gustong bigyan ng idea ng pagiging self-sufficient. Gusto siyang dalhin sa ganung kaisipan na siya ay sufficient sa kanyang sarili at kagaya ng Diyos na hindi na mangangailangan ng Diyos. Pero ito ang naging daan ng kanyang pagkahulog, mga kapatid, dahilan ang tao by default ay hindi siya gayon, mga kapatid. Kailangan niya ng Diyos. Kailangan niya ng kanyang Creator. Kailangan niya na merong tutulong sa kanya. Kailangan niya sa ganitong bagay dahilan wala lahat ng anumang pangailangan niya. Ang Diyos ang siyang nag-provide sa kanya. Ang Diyos ang siyang nagbigay sa kanya. Nagpatubo ang Panginoon ng mga puno, kahoy na namumunga at yun ang magiging kanyang pagkain. Merong batis, merong river na doon sila iinom at doon sila magiging daan para sila ay mabuhay. Pero nang sila ay tinukso ng kaaway at nahulog sa pagkakasala, then sabi ng Panginoon, sa iyong pawis, ikaw ay magsisikap na humanap ng iyong pagkain. So, dahilan ang tukso ng kaaway ay gusto kang gawing independent, then binigay sa kanya. Ikaw ngayon ay magiging independent,
Ikaw ang hahanap ng pagkain sa iyong sarili. Ikaw ang magbubungkal ng lupa. Ikaw ang magtatanim. Ngunit habang ikaw ay nagtatanim, ang sisibol nito ay dawag at tinik. At ikaw ay pagpapawisan at maghihirap ka sa paghahanap ng iyong sariling pagkain hanggang sa ikaw ay mamatay, ikaw ay bumalik sa alikabok. So, ganon ang bagay na nangyari sa tao nang sila ay gusto nilang maging independent. Maging mabuhay sa kanilang sarili. Pero makikita natin, mga kapatid, hindi yan ang disenyo ng Diyos sa tao. Ang tao ay mangangailangan ng Diyos. Ang tao ay hindi pwedeng humiwalay sa kanyang Creator. Kailangan niya ang Creator at kailangan niya ang Diyos na magsusupply ng lahat ng kanyang kailangan. And that's the reason, mga kapatid, alam niyo ba kung bakit ang mga tao, even in the days pagkatapos ng tao ay mahulog sa pagkakasala, ang mga tao mula noon ay naghahanap sila ng Diyos para sa kanila. And that's the reason kung bakit ang mga maraming mga Diyos at ang religion sa Babylon ay naitatag at ang napakaraming mga iba't ibang mga klase ng Diyos ay naglitawan dahilan ang tao ay hindi siya sufficient sa kanyang sarili, meron siyang laging pangangailangan. At ito ang makakatugon para sa kanila ay ang Diyos. Pero dinivert ang kanilang mga kaisipan at sila ay dinala sa iba't ibang klaseng mga Diyos. Diyos na araw, Diyos na hangin, Diyos na nagbibigay ng ulan, kagaya ni Baal at ilang pang mga klase ng mga Diyos. At sa ganitong bagay, nabuyo sila. Pero ang root cause nito ay ang tao talaga ay hindi siya sufficient sa kanyang sarili. He always need somebody na tutulong sa kanya. At kahit man, mga kapatid, merong tayong kasabihan na narinig, no man is an island. Hindi, walang tao na pwedeng mabuhay sa kanyang sarili. Well, lahat ng bagay ay hindi ang tao pwedeng mabuhay sa kanyang sarili. Now, mga kapatid, alam niyo ba, sa ilang mga pagkakataon ay minsan ang tao, ang kaaway na unang nag-isip na siya ay magmataas sa Diyos, siya ay ibinagsak ng Panginoon. Nasa kanya ang lahat. Ang karunungan, nasa kanyang kagandahan, nasa kanyang katalinuhan, at ang pinakainisip niya ay susunod ay maging katulad siya ng kataas-taasan. Pero siya ay binagsak ng Diyos sapagkat walang sinumang nilalang ng Diyos na self-sufficient at magiging kapantay sa Diyos. Now, mga kapatid, pinapakita natin ang ganitong bagay na God is our sufficiency. Siya lamang ang ating kasapatan. At kung magkaminsan, mga kapatid, alam niyo ba, kapag ang tao ay nakapag-aral, at kapag ang tao ay meron ng salapi, meron ng kapangyarihan, sometimes dumarating siya sa kanyang kaisipan na parang wala na siyang kailangang anuman. At even ang Diyos ay kanyang sinasabi na hindi niya na rin kailangan ng Diyos. Alam niyo ba, ang mga atheists, ang mga tao, even ang ilang mga bansa na ang atheism ay mataas ang bilang sa kanila. Mostly yung mga lugar na ito ay mga bansang mauunlad, mga bansang mayayaman, mga bansa dahilan, sabi nila, ang Diyos ay para lang sa mga mahirap. Dahilan ikaw ay mangangailangan, dahilan ikaw ay kulang ka sa mga provision mo, kailangan mong tumawag sa Diyos para bigyan ka ng pangangailangan mo sa araw-araw. Pero ang isang mayaman na meron ng lahat, hindi niya kailangan, kahit ang Diyos ay hindi niya kailangan. But,
darating pa rin sa kanyang buhay ang ganong kanyang idea, ang ganong kanyang kaisipan, darating pa rin sa isang pagkakataon na maranasan niya sa kanyang buhay, kailangan niya ang Diyos. Merong isang pangyayari sa isang well-known na atheist. At ang atheist na ito ay ang ideolohiya niya ay pinaglalaban niya na walang Diyos. Walang Diyos. At merong isang nagtanong sa kanya, di ba, sabi niya, hindi ba alam mo yung, di ba merong isang author na kagaya niyang atheist na nagsulat ng ganitong aklat at sabi niya, yung aklat na yun ay merong napakahabang title. Sabi niya, alam mo ba yung title na yun? Tungkol doon sa, about doon sa atheist din yun na nagsulat ng aklat. Ang atheist na ito ay nag-isip. Sabi niya, alam ko yun eh. Ano ba? At sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. Hanggang sa nakapagsalita siya. Kaya mula noon ay kumalat, nag-viral yung ganong kaisipa, yung ganong news. Sabi niya, ang isang atheist ay tumawag sa Diyos. Dahilan lang sa mahabang title ng libro na hindi niya maalala. You know, mga kapatid, kapag ang isang tao ay nagpasimulang mag-isip na siya ay self-sufficient, siya ay ihahatid ng Diyos sa isang kalalagayan upang makilala niya sa isang araw, kailangan niya ang Diyos. Na hindi siya sufficient sa kanyang sarili. Now, tingnan ninyo ang isang pangyayari. You know, ang buhay ng bawat isa sa atin ay kailangan natin ng tinatawag na biyaya ng Diyos. At yung biyaya na yan ng Diyos ay siyang magiging sufficiency o magiging sufficient para sa atin. Yan ang tutugon sa lahat ng bagay na ating pangailangan. Now, alam nyo, isang panahon, merong isang lalaking ang pangalan si Moses. Ang lalaking ito ayon sa Acts chapter 7 ay pinakita roon sa verse 22 hanggang verse 29. Ang lalaking ito ay nakuha niya ang maraming edukasyon doon sa lugar ng Egypt. Si Moses ay isang itinalaga ng Diyos para maging deliverer. You know that? Si Moses ay itinalaga ng Diyos para maging tagapagligtas ng Israel. At nang siya ay dumating ang takdang panahon na ang Israel ay nasa kanilang kagipitan, nasa hirap na dinaranas nila dahil sa panahon yun, sila ay slave. And they're under slavery doon sa Egypt at pinapahirapan ng kanyang ang buong Israelita. At ito yung panahon na sila ay tumatawag dahil alam nila na ang Diyos ay merong pangako kay Abraham sa Genesis chapter 15. Nadadalawin niya ang binhi ni Abraham pagkaraan ng 400 taon. Sa ika-4 na sali ng lahi ay dadalawin ng Diyos ang bayan ng Israel. But dumating na ang ika-400 taon, lumipas na ika-4 na sali ng lahi, at ang Israel ay nasa ganitong mahirap na kalalagayan, at ngayon tumatawag sila sa Diyos ng tagapagligtas. Tumatawag sila sa Diyos upang tuparin ng Diyos ang kanyang pangakong tagapagligtas sa panahong yun. Ngunit mga kapatid, alam natin, sa panahon din namang yun, ang Diyos ay gumawa ng daan at ipinanganak ang isang lalaki. Sa lahi ni Levi, at nagkaroon ng, ngunit ang panahong ito ay panahon na napakahirap dahilan sa panahon na ipinanganak si Moses, bago siya tinawag na Moses, nang siya ipinanganak, ito naman yung panahon na ang paraon ay nag-utos na walang lalaking Hebreo na ipapanganak na bubuhayin. See? Walang lalaki. Kung ang mga Hebreo na babae ay manganganak, kapag babae,
pahintulutang mabuhay. Pero pag lalaki ay kanilang patayin. At naglagay sila ng mga midwife doon upang bantayan na siguraduhin lahat ng lalaking ipapanganak ay patay. At makikita natin mga kapatid, ang Diyos na siyang merong layunin, ang Diyos na siyang merong plano, siya rin ang nagbabantay sa kanyang sariling plano. Siya rin ang nagbabantay upang isakatuparan niya ang kanyang sariling plano. Siya lamang ang supisyente sa kanyang sarili. At nang si Moses ay pinanganak, mga kapatid, ito yung panahon ng parang mabigat na karanasan ng Israel. Mga bata ay tinatapon sa Nile River. Pero nang ipanganak ang lalaki si Moses, naglagay ang Diyos ng takot doon sa mga midwife. At hindi nila nagawang patayin ang batang si Moses. Dahilan ang Diyos ang siyang gumawa ng ganitong bagay. Ang tao, mga kapatid, ay helpless sa kanyang sarili kung wala ang tulong ng Diyos. Kung wala ang tulong ng Diyos at kung wala ang Diyos na nag-intervene, kung wala ang Diyos na naglagay ng takot sa puso ng mga midwife, this insani si Moses ay pinatay na rin sa panahong yon, pero merong takot sa puso nila na hindi nila magawang patayin ang batang ito. At nang si Moses ay nagpasimulang, ang batang ito na pinanganak ay nagpasimulang lumalaki na, hindi na nila kayang itago. Dahilan, kapag siya iiyak, malalaman na merong bata doon sa bahay niyon. So, ang desisyon na mag-asawa ay ipaanod na lamang. At ipaanod na lamang ang batang ito, ang sanggol na ito, doon sa Nile River. Nilagay siya sa isang ark. At siya'y nilagay at siya'y binasbasan at sabi niya, bayaan ang Diyos ng aming mga magulang na si Abraham ang siyang mag-ingat sa iyo. Praise God. At siya'y pinaanod sa Nile River habang siya ay binabantayan ng kanyang panganay na kapatid na si Miriam. At tiningnan kung saan mapapadpad ang bata, kung saan siya dadalihin. Pero ang Nile River is infested ng mga crocodiles sa panahong yun. Pero ang kabutihan ng Panginoon, pinoteksyonan ang batang ito sa lahat ng buhaya doon sa Nile River. Hallelujah. Dahilan ang Diyos ay merong layunin. At ang pinakamainam, mga kapatid, ang Diyos na merong layunin ay dahilan siya ay napakamakapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay in a snap of his finger. Sa kanyang pagpitik lamang pwede mangyari ang lahat ng mga bagay. Pero mga kapatid, ang isa sa plano ng Diyos ay siya ay gumamit ng vessel. Gumamit ng tao. At gumamit ng mga lalaki o mga lingkod ng Diyos na sa pamamagitan nila ay sasakatuparan ang plano ng Diyos. At ang lalaking ito ay napadpad doon sa kaharian ni Paraon. At nakita siya ng anak na babae ni Paraon. At nang buksan yung ark na ito, nakakita siya ng isang bata, isang sanggol. At alam nyo, sa halip na sundin ang sinasabi ng kanyang ama na lahat ng mga Hebreong lalaki ay kinakailangang patayin, nagkaroon siya ng giliw. Nagiliw siya doon sa bata. Nagiliw siya doon sa sanggol at sabi niya, kukupkupin ko siya at aampunin ko siya at ituturing ko siya na aking anak na sarili. Well, mga kapatid, itong lahat ay gawa ng Diyos. Ang favor na yun na nilagay sa puso. Ang Diyos na nagproteksyon sa batang ito habang siya na nasa Nile River. At ang babaeng anak ni Paraon na nagkaroon ng kagaliwan doon sa sanggol, ay lahat ng ito ay gawa ng Diyos para ipakita, gawin ang kanyang dakilang layunin. At nang siya ay naroon na, ang sabi ng banal na sulatan sa verse na yan, nang si Moses ay lumaki. Ngunit ang pinakamainam
pinahintulot ng Diyos nang maging tagapag-alaga niya ay sariling nanay niya. Ang sariling nanay ni Moses ang nag-alaga sa kanya, naging nurse niya. At habang siya'y lumalaki, ay kinakwentuhan ng kanyang nanay, si Moses, ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Lumaki si Moses na nakatatak sa kanyang kaisipan ang may kinalaman dito sa tinatawag na layunin ng Diyos. At habang siya'y lumalaki, sabi ng verse na yan, and Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and in deeds. So pinakita diyan ng si Moses ay lumaki, siya'y natuto sa lahat ng karanungan sa Egypt. All the wisdom of the Egyptians, and he became a mighty man in words and in deeds. So ibig sabihin, ang lalaking ito ay hindi lamang basta-basta. Lumaki siya na matalinong lalaki, matalinong tao, natutuhan niya ang lahat ng mga edukasyon sa Egypt at nagkaroon siya ng karunungan at siya'y naging isang makapangyarihan sa salita at sa kanyang mga gawa. And it seems, mga kapatid, nang si Moses ay lumaki na, ay inisip niya, panahon na ito para aking iligtas ang aking kababayan. Panahon na ito upang isakatuparan ko ang layunin ng Diyos. Well, na-stir up siya, na-inspired siya sa kwento ng kanyang mga magulang o ng kanyang ina tungkol sa layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. At alam niya na siya ay isang Israelita at di siya isang Ehipsyo. Siya ay isang Israelites at alam niya na merong planong Diyos, merong deliverance na gagawin ang Panginoon sa kanila. At inisip niya, ito na siguro ang panahon para aking iligtas ang aking kababayan. At mga kapatid, dito si Moses ay sa tingin niya ay sufficient na. Inisip niya na sufficient na yung kanyang wisdom. Sufficient na yung lahat ng karunungan na kanyang natutunan sa Egypt. Sufficient na ang kanyang lakas at kapangyarihan at gawin ang ilang mga bagay. But you know, mga kapatid, kapag ang tao ay humantong sa ganitong bagay na inisip niya na sapat ang kanyang kalakasan, dito siya dumating sa isang kabiguan sa kanyang sarili. At ang kabiguan na kanyang naranasan ay nang habang kanyang pinagtanggol ang isa sa kanyang kababayan. At dahilan merong isang taskmaster na nagpapahirap sa isang Israelita, hinahampas, hinagupit, ang kanyang ginawa ay tinulungan niya at kanyang pinatay yung taskmaster na Egyptian na sumahampas at gustong nananakit doon sa kanyang kababayan at kanyang inilibing sa buhangin. Well, niisip niya, ito na yung pasimula ng aking pagliligtas sa kanila. Niisip niya ang kanyang kalakasan, nagawa niya ang ganitong bagay. Pero sumunod na araw, nakita niya ang parehong Hebreo na nag-aaway. At sabi niya, at siya'y namagitan, bakit kayo nag-aaway? Sabi niya, magkapatid kayo. At yung isa na gumagawa ng mali doon sa kanyang kapwa ay sinabi sa kanya, sino ka? Para kami ay pakailaman. Sinong naggawa sa iyo para maging hukom sa amin? At sabi niya, gagawin mo ba rin ba na kami ay patayin kagaya ng ginawa mo doon sa isang taskmaster? At natakot si Moses. At sabi ng Banal na Kasulatan, kung itutuloy natin ang verse na ito. Next verse. When he was 40 years old, it came to his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them wrong, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian.
he supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation. So tingnan niyo ang mindset at ang kaisipan ni Moses sa panahong ito. Sabi niya, gusto niyang maintindihan ng kanyang mga kababayan na ang Diyos ay gumagawa na sa kanila ng pagliligtas. Gusto niyang maintindihan na sabihin, salamat. Ang gusto niyang marinig, salamat, ang Diyos ay nagdala na sa atin ng tagapagligtas. But habang ginagawa niya yon, ay hindi nila naintindihan, but they did not understand. And the next verse, and on the following day, ganun pa rin, ganun ang nangyari. Then next verse, sabi roon, but the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, who made you a ruler and a judge over us? And do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday? And this restored Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Well, mga kapatid, kapag ang isang tao ay nasa kaisipan na kaya niyang gawin ang ganitong bagay, at kahit man nasasabihin niya, kaya kong sa pamamagitan ng aking karunungan, talento na meron ako, ay isa sa katuparan ko ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa akin, well, mabibigo siya sa bagay nito. Ito ang pasimula ng kanyang failure. Do you get the point, brothers and sisters? And this become the start of ng discouragement sa buhay ni Moses. He became so discouraged. At mula nang ma-discourage siya sa panahong yon, kinalimutan niya na ang plano ng Diyos. Kinalimutan niya na ang tinatawag na pagliligtas na kinikwento sa kanya ng kanyang mga magulang, na sinasabi sa kanya, anak, ikaw ay tamang, ikaw ang lalaki, ikaw ang taong ito, na gagamitin ng Diyos. Pero pagkatapos noon, ng kanyang tingnan ng kanyang sarili na siya ay sufficient para isakatuparan ang isang task. At doon siya nabigo. Then mga kapatid, makikita natin, anuman ang plano ng Diyos sa iyong buhay, hindi ikaw ang magsasakatuparan niya. Hindi ang tao, hindi ang sino man. Well, maaaring sabihin, meron akong talento, meron akong kakayanan, meron akong yung tinatawag na likas na kaalaman, karunungan, magagawa kong ganitong bagay. Kapag ikaw ay mag-aasa sa iyong kakayanan, it will become a failure. Ito ay magiging kabiguan. At nang si Moses ay dumating na sa isang panahon na siya ay na-discouraged. At pagdating niya doon sa lugar ng Midian, ginawa niya, nag-asawa na lang siya at ninaspend na lang kanyang buhay sa pag-aalaga ng tupa ng kanyang biyanang si Jethro. And he forgot about the calling. He forgot about the plan of God. He forgot about the deliverance of the children of Israel. At sinisip niya na siya ay isang bigo sa lahat ng bagay. Well, totoo mga kapatid, bigo tayo sa ganang ating sarili. Kung tayo ay mabubuhay sa ating sarili, we always encounter and experience failure. Bakit tayo mabibigo? Bakit tayo magfe-fail? Dahilan, hindi ka dinisenyo ng Diyos para sa iyong sarili lang. Kinakailangan mo ng isang supisyente na tutulong sa iyo. Ito yung pinakamaganda mga kapatid sa tinatawag na plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, ang Diyos, naalala ko ang sabi ng ating kapatid Barbanham, alam niyo ba kaya ng Diyos gamitin ang hangin para ilabas ang children of Israel sa Egypt at dalhin sila sa promised land kung gugustuhin ng Diyos. Pero but he never did that. Hindi niya ginawa ang ganitong bagay. Ang kailangan niya ay isang tao.
Ang kailangan niya ay isang tao, ngunit ang taong yun na kanyang gagamitin ay hindi dapat magdepende sa kanyang sarili. Ang kailangan ng taong yun ay magdepende rin doon sa Diyos na tatawag sa kanya. You know, bagamat ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit niloob niya na siya ay gumamit ng tinatawag na instrumentality. At ang instrument na ito ay ang tao. Ang tao na mahina. Ang tao na walang anuman sa kanya. Kaya pagdating ng verse 30 and verse 36 ng chapter 7 ng Book of Acts, ay pinakita roon ng verse na ito. Sabi ng verse na ito, now, when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of fire in a bush. Nang makalipas ang 40 taon, nang si Moses ay nakalimutan niya ang lahat ng karunungan sa Egypt. Nakalimutan niya na ang kanyang pagiging warrior. Nakalimutan niya na ang lahat ng mga pakikipagbuno na kanyang pinag-insayuhan. Paano makikipaglaban sa isang tao. Nang makalimutan niya na ang lahat ng bagay. At nakalimutan niya na rin ang galing ng mga pananalita. At nang makalimutan niya ang ganitong bagay, ito naman ang panahon na siya ay gustong gamitin ng Diyos. Ito yung nakakapagtaka, mga kapatid. Kung kailan ang lalaking ito ay nakalimutan niya na ang lahat ng kanyang galing. Nakalimutan niya na pati ang mga talento niya. Nakalimutan niya na ang lahat ng edukasyon at mga strategy at mga kaparaanan, paano niya gagamitin ito sa war, sa anumang pagkikipaglaban. Dahilan ang Egypt sa panahon yun ay isang napakalaking bansa. It is a powerful nation in the time of ng paglabas ng Israel. Ang Egypt ang siyang pinaka superpower nation sa panahon yun. At kompleto sila sa lahat ng tinatawag na mga sophisticated na mga bagay sa kanilang kapanahunan. Pero nang si Moses ay makalimutan niya ng lahat ng bagay, ito naman ang Diyos na siya ay gustong gamitin. At siya ay tinawag ng Panginoon doon sa isang nagniningas na punong kahoy. At ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, Moses, Moses. At sabi ng sumunod ng pangungusap, when Moses saw it, he was amazed at the sight, and as he drew near to look, there came the voice of the Lord. And I am the God of your fathers, the God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. At sa panahong ito, ang Diyos ay nakapag-usap kay Moses at sinabi niya, narinig ko ang sigaw at iyak ng aking bayan. At naalala ko ang aking pangako kay Abraham, ang aking tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At narito ako'y nanaog upang ikaw ay aking suguin sa Egypt, upang ilabas mo ang aking bayan mula sa pagkaalipin sa Egypt. Ito naman yung panahon na si Moses ay nagsabi, Panginoon, wala akong kakayanan. Hindi ako marunong mangusap. Hindi ako marikit, magsalita, wala akong kakayanan, wala akong kalakasan para gawin ang ganitong bagay. Ngunit, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, sino ang gumawa ng bibig? Para ikaw ay maging makapagsalita at para ang isang tao ay maging pipi. Sinong gumawa ng lahat ng bagay? Sabi niya, ilalagay ko ang aking mga salita sa iyo. At ikaw, at kung ano ang aking papasalita sa iyo ay yun yung bagay na iyong sasalitain. Sa panahong ito, sa sobrang
naubos na ang lahat ng kaalaman ni Moses, ay halos ayaw niya nang gumawa ngayon sa layunin ng Diyos na ipinapagawa sa kanya, dahilan nakatingin siya dun sa kanyang sarili. Nakatingin siya na it seems na ang lahat ng kakayanan ay dapat manggagaling sa kanya. But no, brothers and sisters, ang Diyos, ang ninanais niya upang kanyang magamit ang isang lingkod ng Diyos, ang lahat ng estratehiya ay hindi manggagaling sa kanya. Ang estratehiya ay manggagaling sa Diyos. At ang tao ay magiging isa lamang instrument na kikilusin ng Diyos at kung saan niya nanaisin ay doon siya gagawa. Ayaw ni Moses, sabi niya, hindi ako marunong mangusap. At sabi ng Panginoon, nariyan ang iyong kapatid na si Aaron. Darating siya at magagalak siya kapag ikaw ay kanyang nakita. Siya ay iyong magiging tagapagsalita at ikaw ang siyang magiging kagaya ng Diyos para sa kanya. Dan mga kapatid, sa mahabang pakikipagtalo niya sa Diyos, at last, nakumbinsi siya ng Diyos. Dahilan, ang pinaka-fear ni Moses ay wala na siyang kakayanan. At ang isa pang bagay, ang Egypt sa panahon yun ay isang makapangyarihan. Can you imagine? Isang lalaki, isang pastol ng tupa ay haharap sa isang makapangyarihang hari na tinitigala sa panahon yun at iutusan mo siya na palayain mo ang aking bayan. Hindi isang tao ang kanyang palalayain. Ilang milyong mga tao ang nasa ilalim ng pagkaalipin sa lugar ng Egypt. Pero mga kapatid, hallelujah, ang pinakamainam ay pagdating ng si Moses ay kinumbinsi ng Diyos at binigyan siya ng Panginoon ng mga tanda hanggang sa kanyang makilala na hindi ito sa kanyang sarili. Sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Exodus chapter 7, ating tingnan ng chapter 7, verse 1. Ang verse 1 ay nagsasabi, I am the Lord. And the Lord said to Moses, see, I have made you like God to Pharaoh. And your brother Aaron shall be your prophet. Nakita natin kung paano ang Diyos ay ginawa. See, ang Diyos ang siyang naglagay sa isang posisyon kay Moses sa harapan ng Diyos mismo. Ilalagay siya sa isang posisyon na ang posisyong yon ay mas mataas siya kaysa kay Paraon. Dahilan sabi nito, I have made you. Ikaw ay ginawa kitang gaya sa Diyos, kay Paraon, at si Aaron ang iyong tagapagsalita, ang iyong propeta. At makikita natin sa mga susunod na pagkakataon, hindi ito ang lalaking si Moses, kundi ito ang Diyos na gumagawa sa pamamagitan ni Moses. Nang kanyang makita ng kanyang sarili ay hindi siya sufficient sa kanyang sarili at ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat ng bagay. At nang kanyang ipaubaya ang kanyang sarili. And then, ang Diyos ay nagbigay ng maraming mga salot sa pamamagitan ng pangungusap at pagsasalita ni Moses. Kumukuha siya ng alabok, nahagis sa himpapawid, at itong lahat ay nagiging bukol. Ang tubig ng Nilo ay naging dugo. Ang lugar ng Egypt ay nasirat, nawasak dahilan siya ay ginamit ng Diyos sa isang makapangyarihan. At ito ay pagpapakita ng siya ay wala ng anuman sa kanyang sarili. Alam niyo, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang isang tao ay tinitingnan niya ang kanyang sarili that he is somebody,
he will become nobody sa harapan ng Panginoon. Kung siya ay titingnan niya ang kanyang sarili na something, siya ay magiging nothing sa harapan ng Panginoon. So may kita natin ang ideyang ito, mga kapatid. Sa anuman na layunin ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, ay merong ang partnership ng Diyos ay kinakailangan. Ang Diyos at ang tao ay nasa tinatawag na in cooperation, sa pagsasama sa isang dakilang gawain. Pero nang si Moses ay kilalanin niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang lakas, hindi ito yung panahon na para siya gamitin. Pero nang siya ay makilala niya na siya'y wala ng anuman, ito ng panahon para siya'y hawakan ng Diyos sa kanyang kamay at gawing isang instrumento. Napansin ninyo, mga kapatid, iwanan natin ang kalalagayan ni Moses at tingnan natin ang iglesia. Ang church, mga kapatid, ng kanyang sinabi ng banal na kasulatan, "Upon this rock I will build my church." At sinabi niya, "And the gates of hell," the Hades, ang kamatayan, ang pintuan ng kamatayan ay hindi kailanman makakapaniig laban sa iglesia ng Diyos. But brothers and sisters, ang iglesia ng kanyang pasimulan ay sinabi rito na aklat ng Luke chapter 24, verse 46 to verse 49. Ng kanyang ibabangon at itatayo ang iglesia. Sabi rito ng verse na ito'y mismo pangungusap ng ating Panginoon, "Thus it is written, that Christ should suffer and on the third day rise from the dead. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations beginning from Jerusalem." And the next verse, sinabi niya, "You are witnesses of these things." Kayo ay mga saksi ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, kayo ang mga saksi, kayo ang magpapatotoo ng lahat ng mga bagay nito. Ang commission ng Diyos sa kanila ay, "Go ye into all the world and preach the gospel." Go ye into all the world. At pinakita niya ang ganitong bagay na magiging witness. Magwi-witness sila. Pero mga kapatid, alam niyo ba ang ginawa, ang sabi ng Panginoon sa sumunod na verse? Sabi niya, "And behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high." Sabi niya, "Isusugo ko sa inyo ang pangako ng aking Ama." At sabi niya, "Ngunit manatili kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo ay masaplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan." Oo, ang iglesia ng Diyos ay magiging isang makapangyarihan, pero hindi sila magiging makapangyarihan all by themselves. Hindi sila magiging powerful sa kanilang sarili. Hindi sila magiging mananaig dahilan sa kanilang sarili, kundi sila ay mananaig dahilan merong sa kanila. Naalala ko, mga kapatid, paano ang Israel ay, habang ang Israel ay nagpasimula silang, nang sila ay papasok nila ang promised land, at sinabi ng Panginoon na dadalhin ko kayo sa lupain ng pangako. Ngunit ang suliranin ng bayan ni Israel, nang makita nila ang mga higante, nang makita nila ang mga matataas na mga pader, mga makakapal na pader, makakapal na muog, ay naging daan para sila ay mahintakutan at sila ay umurong at umatras sa sinabi, hindi natin kaya. Hindi natin kaya dahilan
mga higante sila at makakapal ang mga muog at ang mga muog nila ay abot hanggang sa sangkalangitan. At sabi niya tayo mga tepaklong lamang sa kanilang mga paningin. Ngunit merong mga lalaki na si Joshua at si Caleb na sinabi niya, ang Diyos ang magdadala sa atin sa lugar doon. Dahilan hindi nila nakikita ang kanilang sarili na sufficient sa kanilang sarili. Kundi nakikita nila na ang lahat ng layunin at plano ng Diyos ay ang Diyos ang siyang magsasakatupar. At ang tanging bagay lamang na kinakailangan nilang gawin ay sabi niya kung ang Diyos ay malulugod sa atin, dadalhin tayo ng Diyos sa lupain ng pangako. At ang tanging kaluguran ng Panginoon sa isang lalaki o isang babae ay walang iba kundi ang kanyang pananampalataya. Dahilan ng kanyang pananampalataya ang siyang mag-uugnay doon sa all-sufficient God na magiging koneksyon para sa kanya upang siya ay makagawa ng ayon sa layunin ng Diyos. Kaya't nang iglesia ng Diyos ay kanyang itatag at itayo sa ibabaw ng sanlibutan, ay sinabi niya, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Manatili kayo sa Jerusalem at huwag kayong aalis, huwag kayong mag-witness, huwag kayong magbibigay ng anumang patotoo hanggat walang dumarating sa inyo na kapangyarihan mula sa kaitaasan. At sabi rito ng Acts chapter 1 sa verse 4 ay sa pangungusap ng ating Panginoon sa bahaging ito ay sinabi niya, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. Sabi niya, not to depart from Jerusalem, kundi, sabi niya sa verse 5, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. At sabi din ng sumunod na mga talata, so when they had together, they asked Him, Lord, if you will at this time restore the kingdom of Israel, sabi niya, it is not for you to know the times and season, for the Father has fixed by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. Pinakita ng ating Panginoon na ang tanging daan sa pagsasakatuparan kahit man ang layunin ng Diyos ay kinakailangan niya ng isang katulad ng mga lalaking ito. At ang mga lalaking ito ay nakita, sinabi ng Banal na Kasulatan, sila ay mga unlearned, mga uneducated, mga walang alam, mga mangingisda, mga simpleng mga tao. Pero sa pamamagitan nila, ay sabi ng Banal na Kasulatan, they turn the world upside down. You know, mga kapatid, merong ilang mga bagay na ang Diyos ay naglagay sa buhay. Dinesenyo ng Diyos ang tao sa ganitong bagay. Tingnan niyo ang aklat ng 119 verse 96 ng Book of Psalms. Psalms 119 verse 96, sabi rito, I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad. Sabi niya, nakita ko, I've seen the limit sa lahat ng makikita mong kagandahan na makikita mo dito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng yan ay merong limitation. Ano man ang iyong makita na narito sa ibabaw ng lupa, gaano man kaganda, gaano man karunong, gaano man kahusay ang isang bagay. At kahit man ang tao, meron pa rin siyang limitation. Alam niyo ba, na ang limitation na yan ay dinesenyo ng Diyos sa buhay ng isang tao.
At ang pagkakadesenyong yan, na ang tao ay merong limitation. Ibig sabihin, yung limitation niya ay hanggang dun lamang siya. And he cannot go beyond. Doon sa bagay na yun. At yun lamang, yun lamang yung kanyang kalakasan. And lagpas doon, ay makikita mo na sa kanya ang kanyang kahinaan. At makikita natin sa ganitong bagay kung ating bibigyan ng pansin, ang Diyos mismo ang naglikha o naglagay ng limitasyon sa bawat isa sa atin. Upang ang tao ay hindi siya lubos na umasa sa kanyang sarili. Hindi siya maging confident sa kanyang kalakasan. Kundi, naalala ko ang isa sa talinghaga ng ating Panginoon, merong isang lalaki na nakita niya yung bunga ng kanyang pananim ay talaga namang tuloy-tuloy at walang humpay. At napakasagana ng kanyang ani. Year after year, nadodoble, nagmumultiply yung kanyang ani. At habang nakikita niya yun, ang kanya nakikita, hindi na sapat yung aking bodega para ilagay yung mga ani ko na inaani ko dahilan kung ngayon ay 10 sako, by the next year, 20 sako, at minultiply niya, at kung bawat taon ay nagmumultiply, talagang hindi na magkakasya. At kung magtutuloy-tuloy ito, hindi na talaga kasya ang gagawin ko. Gigibain ko yung aking bodega. At magpapatayo ko ng mas malaking bodega. At doon ko iimbak ang lahat ng aking mga inani. At sasabihin ko sa aking sarili, magpakasaya ka, uminom ka, kumain ka, at magpahinga ka dahil marami ka nang nakaimbak na pagkain sa araw-araw. Well, mga kapatid, totoo, yung ani ay lalong magmumultiply. Yung ani ay lalong magmumultiply. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, isa kang mangmang na tao. Dahilan sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. At sa kanino mo ibibigay ang lahat ng bagay na iyong pinagpagalan. So mga kapatid, makikita natin, I have seen a limitation. I have seen a limit to all perfection. Sa lahat ng mainam na mga bagay. Sa ibang version ay pinakita rito, sa BBE, I have seen that nothing on earth is complete, but your teaching is very wide. Sa isang version ng God's Word, I have seen a limit to everything else. So pinapakita niya na ang sino man, na ang namang bagay sa ibabaw ng lupa ay nilagay ng Diyos na merong limitation upang the rest, kapag ang isang tao ay umabot na sa kanyang limitation, siya ay magtitiwala na doon sa Diyos na nagbibigay ng kasampatang kalakasan. Alam nyo, merong isang verse na sinabi sa aklat ng Isaiah. Pinakita roon, have you not heard? Have you not read? Have you not heard? The everlasting God, ay sabi niya, siya ay hindi nagkukulang ng kalakasan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. Siya ay nagbibigay ng kalakasan sa mga nanlulupaypay. Dahil pinakita doon sa aklat ng Isaiah chapter 40 na darating ang panahon na kahit ang mga kabataan ay manglulupaypay, sila ay manghihina. Ngunit sinabi ng talatang yon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk, and they shall not be faint. Kung itataas natin yung verse na yan, sabi ng verse 30, sa verse 29,
Verse 28, sabi ng verse 28, hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord is Jehovah, the self-existent. Siya lamang na nag-iisa, the creator of the ends of the earth, fainted not. Bakit hindi siya nanghihina? Dahil He is all-sufficient. He is self-sufficient. He is the self-existing one. Fainted not, neither is weary. Bakit tayo napapagod? Bakit tayo nanghihina? Dahilan merong limitasyon ang ating kalakasan. Alam niyo ba, bakit merong gabi at bakit ang tao kinakailangan magpahinga at kinakailangan matulog? Dahilan according to medical science, sa panahon ng kanyang pagtulog ay doon nagre-rejuvenate ang kanyang mga cells. Doon nagbabagong lakas siya, yung lakas na nawala sa kanya ay ma-replenish uli yung kalakasan. Dahilan ang tao ay merong dinesign ng Diyos na merong limitation. Kaya sabi rito, neither is weary, there is no searching of His understanding. And next verse, He giveth power to the faint. He giveth strength to the faint, sa mga nangihina. And to them have no might, He increases His strength. And sabi ng sumunod na verse, even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait on the Lord, upon the Lord, shall renew their strength. Ang Diyos ay dinisenyo ang tao in such a way na darating ang time na mangangailangan siya sa Diyos. Siya ay hindi makakatagal sa ganang kanyang sarili. Sa kabila na ang Diyos ay, ang plano niya sa iglesia, ay sila ay maging isang makapangyarihan, pero hindi sila magiging makapangyarihan sa kanilang sarili. Kailangan nila ang Espiritu ng Diyos. Yan ang dahilan bakit ibinigay ng ating Panginoon ang Holy Ghost sa unang iglesia. At sinabi ng Book of Acts chapter 2 verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako. At sabi nito ng verse na ito, sabi niya, for the promise is for you and for your children and for all who are afar off, and everyone whom the Lord our God calls to Himself. Bawat isa na kanyang tatawagin ay kanyang bibigyan ng banal na Espiritu upang sila ay magpasimulang maging supisyente. Kaya sabi ni Apostol Pablo, our sufficiency ay hindi galing sa amin. Na tila baga ito ay magmumula sa amin at lalabas mula sa amin, kundi ang aming supisyente ay nanggagaling sa Diyos. You know, brothers and sisters, maraming panahon sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Paul ay dumating siya sa pinaka-dulo, sa pinaka-birds ng kanyang buhay na tila baga siya ay bibigay na. Dahilan, dumating siya sa kanyang limitation. Pero sa panahon ng kanyang limitation, ang Diyos ay dumadalaw sa kanya at sinasabi sa kanya, Pablo, magpatuloy ka dahilan marami akong mga kaluluwa na nag-aantay sa iyong mga salita sa lugar na ito. At doon si Pablo ay nagpapasimulang nagbabagong lakas dahilan sa supply ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon. So truly, brothers and sisters, ang ating sufficiency ay hindi sa ganang ating sarili, kundi ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. Tingnan niyo ang isang pangungusap mismo na ating Panginoong Hesus. Nang kanyang sinalita ang ganitong talinghaga sa aklat ng John chapter 15. Pinakita rito sa ganitong bagay.
sa kanyang pangungusap sa chapter 15 verse 1. I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Sa Tagalog, sa verse 2. Sabi niya, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kahit ang pagsagana, pagdami ng bunga, ay hindi ito mangyayari kung hindi siya gagawa. Kung hindi siya, gamitin ko yung salita, kung hindi niya papakialaman yung sangang yan. Yung sangang yan ay mananatili. Although, ang buhay ay dumadaloy mula sa Kanya. And supposed to be, ang sangang yan ay magbibigay ng masaganang bunga. Pero kinakailangan ng Kanyang tulong. Kinakailangan ng Kanyang paggawa. Sabi niya, ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Nililinis niya, inaalis niya yung mga tuyong mga bahagi na siyang makakaapekto sa kanyang pagbubunga. The next verse, sabi roon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Verse 4, kayo'y na manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. The sufficiency na mangyayari sa isang sanga ay hindi pwede na mangyari sa kanyang sarili. Ang sanga ay sanga lamang. Ang sanga ay daluyan lamang. Ang sanga ay siyang pinaka sa kanya, ipoproduce ang mga bunga. Pero hindi yun mangyayari kung siya ay hiwalay sa tinatawag na puno. Kaya sabi rito ng verse na yan, na ang gayon ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. And next verse, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, at sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. This is a very striking word, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, kayo'y walang magagawa. Sa wikang Ingles, pinakita yan na sabi niya, apart from me, ye can do nothing. For apart from me, you can do nothing. Sa uling mga araw nito, mga kapatid, nagpapakita lamang na anuman ang Diyos ay meron man siyang napakadakilang layunin, hindi niya ito iaasa sa iyong lakas, sa iyong talino, sa iyong kakayanan, sa iyong magagawa. Meron siyang provision na ibibigay at ito ang magiging supisyente para sa bawat isa. Now, sa ilang sandali, bago tayo magtatapos at pupuntahan ng ating magtatapos sa bahaging ito, habang ating tinitingnan ng ganitong bagay, kung ang iglesia ay binigyan niya ng kanyang espiritu upang maging daan para sa kanyang pagsasakatuparan, at nakita ang dakilang bagay at dakilang gawa, at bagamat ito, nang isinulat ito ni Lucas, ang aklat ng mga gawa, na tinawag niyang the Acts of the Apostles, but ang buong katotohanan nito
ay hindi ito gawa ng mga apostol, kundi ito gawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga apostol. Dahilan, anong kakayanan, anong magagawa ng mga apostol na ito? Sila'y mga walang anumang bagay. Sila'y mga uneducated, walang kaalaman, walang karunungan. Pero nang sila, ang tanging alam ng mga tao na nakita sa kanila, sila ay naging kasama ng ating Panginoong Hesus. At sa mga panahon na sila ay dumadaan, ang mga tao ay gumagaling sa kanilang karamdaman. It is not the people, it is not the person, it is God na siyang gumagawa sa kanila. Sa isang bahagi na gusto kong tingnan natin, ang aklat ng 1 Corinthians chapter 12, from verse 4 to verse 7, ay pinakita rito ang verse na ito. Ang iglesia ay binigyan ng Espiritu Santo at isa pang bahagi na ibinigay sa kanila ay yung tinatawag na mga kaloob. At ang mga kaloob na ito ay tinawag ito na gumagawa sa kanila. Sabi ng verse 4, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Ito ay iba-ibang kaloob. Sa bawat isa, sa bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay merong iba-ibang mga kaloob na ibinibigay. Ngunit, sabi rito, isang Panginoon ang gumagawa. Next verse, and there are, verse 6, and there are varieties of activities, but it's the same God who empowers. It is the gift that empowers the believer. Ang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon ang siyang mag-empower. Sa ibang version, salitang empowers them all in everyone. Sa ibang version is work it. Yun yung gumagawa sa kanila. Yun yung kumikilos sa kanila. Yun yung nagpapakilos sa kanila. At ito ay para sa, sabi ng sumunod na verse, sa verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good or for the benefit of all, to profit with all. Well, I thank the Lord, mga kapatid, na hindi tayo sufficient sa ating sarili. Nang ikaw ay disenyo ng Diyos, dinisenyo ka niya na merong kahinaan. Dinisenyo ka niya na merong limitasyon. Dinisenyo ka niya na hindi maging malakas sa iyong sarili. Hanggang sa dumating ng panahon sa buhay ni Apostol Pablo, ay dahilan sa kanyang naranasan, sabi niya, Panginoon, meron siyang tinik sa laman, at sabi niya, Panginoon, alisin mo ito. At sabi ng Panginoon, hindi ko inaalisin sa iyo. Dahilan, habang sa panahon na ikaw ay merong kahinaan, ito naman ang panahon ng aking kalakasan, magiging sakdal para sa iyo. Praise God. So, brothers and sisters, we can clearly say and we clearly understand that God is our sufficiency. Praise God. Tumayo tayo sa oras na ito. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ewan ko lang kung tutugtog niyo ba yung my strength. His strength is perfect. Napakainam na awit na yan. First verse ay nagsabing, I can do all things. Hindi sa iyo, kundi dahilan sa Kanya,
na nagpapalakas sa iyo. Praise God. Through Christ who gives me strength, but sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again. Hallelujah. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can carry on. Grace in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is Let's sing the perfect. chorus once again. His strength is perfect when our strength is gone. Wonderful Jesus. He'll carry us when we can carry on. And race in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. His strength
is made perfect. Sa panahon sa pangungusap ng Apostol Pablo, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. 3 beses niyang inilalangin na ito'y mawala sa akin, mali sa akin. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Kung meron man tayong ipagmamalaki, ay hindi natin ipagmamalaki ang ating kakayanan, kundi ang ating pagmamalaki ay ang ating limitasyon, ang ating hangganan, ang ating kahinaan, dahilan doon nahahayag ang kanyang dakilang kalakasan at dakilang kanyang kapangyarihan. Hallelujah! Praise God! Kinikilala mo ba ito, kapatid, sa huling mga araw nito? Bagamat ikaw ay nakikita mo ang iyong sarili sa kanyang limitasyon, sa kanyang kahinaan, sasabihin ng Panginoon, dinisenyo kitang ganyan. Dinisenyo kita sa kanyang kalalagayan upang hindi ka manangan sa iyong sariling kakayanan. Ginawa kitang ganyan upang kailanman sa bawat panahon na ikaw ay darating sa iyong limitasyon, ikaw ay hindi titingin sa iyong sarili, kundi ikaw ay titingala sa sangkalangitan. At ikaw ay tatawag at hihingi ng tulong at lakas na manggagaling sa akin. Hallelujah! Thank God for His strength na nagiging lubos na sakdal sa panahon na tayo ay dumarating sa ating hangganan. Hallelujah! Praise God! Habang ating iniyo kung ating maulo sa oras na ito, ilan sa atin, hallelujah, ang patuloy nakikilala that we are not sufficient in ourselves. Hindi ko kayang tumakbo at magpatuloy sa buhay pananampalataya sa ganang aking sarili. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi sa pamamagitan ni Pablo, He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nagpasimula at siya rin ang tatapos ng hangganan ng iyong pananampalataya. Na hindi ikaw ang nagpasimula nito, hindi ikaw ang lumapit sa Kanya, siya ang lumapit sa iyo at ikaw ay Kanyang hinanap at ikaw ay Kanyang nasumpungan. At ang ikaw ay Kanyang masumpungan, nais niya na ikaw ay Kanyang sangkapan ng kalakasan na upang ikaw, hallelujah, ay magiging sufisyente, hindi sa iyong sarili, kundi sa Kanya na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Tayo dumulong sa panalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Lord God, kung magkaminsan kami ay nahihiya sa aming mga hangganan, nahihiya kami ikwento ang aming mga limitasyon sa kanino man, nahihiya kaming aminin na may mga bagay kaming hindi namin kaya. Ngunit Lord God, ang iyong salita ay nagpapakilala sa amin na ginawa mo ito sa buhay ng bawat isa. Sinadya mo na lagyan kami ng mga limitasyon. Sinadya mo, Lord, na lagyan kami ng ganitong bagay upang hindi kami manangan kailanman sa aming sarili. Maaari, Panginoon, meron kaming kalakasan na nas nakakahigit sa kanino man. Minsan may mga lakas kami na higit sa ilan sa aming mga kapatid. Ngunit hindi para ito ipagmalaki. Dahilan ang aming kalakasan ay merong isang bahagi naman na kami ay mahina. At doon din naman malakas ang ilan sa aming mga kapatid. Upang ipakita mo na ang katawan ay dinisenyo mo hindi para sa kanilang sariling mabuhay sa kanilang sarili, kundi ang bawat katawan at bahagi ng katawan ay susuplayan ng bawat isa sa isa't isa, Panginoon, na hindi kami mabubuhay sa aming sarili. At darating isang panahon
na kakailanganin namin ng aming kapatid, Panginoon. Kakailanganin namin ang sino man. At higit sa lahat, kakailanganin ka namin, O Diyos, na siyang tumawag sa amin at nagbigay ng buhay sa amin at siyang nagligtas sa amin. Panginoon Diyos, hallelujah, kami Lord ay kagaya ni Moses na dumating sa isang kalalagayan na wala na siyang anumang bagay na ipagmamalaki sa kanyang sarili. Wala na siyang anumang karunungan. Ngunit Lord, hallelujah, nais mo siyang gamitin sa kabila ng lahat ng karunungan ay nawala na sa kanya. Nais mo siyang gamitin makapangyarihan sa pamamagitan ng kalakasan na ibibigay sa kanya. Dakilang Diyos, hallelujah, narito Lord ang bawat isa sa amin. Narito Lord ang mga lalaki at babae na mga mananampalataya na yung tinawag, Panginoon Diyos, hindi mga malakas sa kanilang sarili. Sila ay may mga kahinaan. Ang bawat isa sa amin ay may mga limitasyon at may mga kahinaan. Ngunit Lord God, Ikaw ang magsasangkap sa amin ng kalakasan dahilan You are our sufficiency. Ikaw ang aming, hallelujah, magiging sapat kami, magiging kumpleto kami, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong paggawa sa bawat isa. O dakilang Diyos, patuloy ang Espiritu Santo ay aming bibigyan ng daan sa aming buhay upang makagawa siya ng makapangyarihang gawa sa bawat isa sa amin. At Lord God, hallelujah, kung kami man ay magpa-function sa katawan ni Kristo, ay hindi kami magpa-function sa ganang aming sarili. Meron kang gift, Lord, from the Holy Spirit na ibinigay mo sa amin, at yung gift na yon ay magiging daan upang kami ay mag-function, Lord God, sa iyong katawan at magka-benefit, Lord, ang katawan sa pamamagitan ng kaloob na iyong binigay sa bawat isa. Lord God, hallelujah, aking itinataas, Lord, ang kalipunang ito, Panginoon, sa huling mga araw nito. Lord God, gamitin mo ang maliit na kalipunan ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Gamitin mo, Lord, ang maliit na nagawang ito para sa iyong kalawalatian. At bayaan mo ito'y magdadala ng lubos na pagpapasalamat, hallelujah, at kalawalatian, at ikaw ay may mamanifest, ikaw ay may hahayag sa pamamagitan ng bawat lalaki at babae. Hallelujah, praise God, na hindi sila sa kanilang sarili, kundi, hallelujah, kagaya ng sinabi ng iyong salita, I can do all things through Christ which strengthens me. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon, sa biyayang ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa amin. Binabalik namin sa iyo ang pagpapasalamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pagpapala na iyong pinagkaloob sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos